Inatake ng Iran ang isang barkong pandigma ng Amerika sa Golpong Persiko at ang naging tugon ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay pumasok sa kasaysayan bilang isa sa pinakamabibigat na mensaheng militar na naipadala kailanman sa Iran. Sa gitna ng tensyon sa kipot ng Hormuz na yon, ika-24 ng Abril 2026, muling bumabalik ng malakas ang alaala na ito, na eksaktong nangyari nung ika-14 ng Abril 1988. Ipinapakita nito ang nangyayari kapag ginawang sandata ng rehimen ng Iran ang ruta ng langis para manikil sa mundo. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatili kang laging impormado, real-time na balita sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita sa pamantayan ng kredibilidad ni Milson Alves. Hindi ito nagsimula sa isang atake, kundi sa isang estratehiya. Noong digmaan ng Iran at Iraq noong dekada 80, lumawak ang labanan mula trinsera hanggang dagat. Nang mapansin ng magkabilang panig na hindi umuusad ang digmaan sa loob ng bansa gaya ng inaasahan nila, nagsimula silang puntiryahin ang ekonomiya ng isa't isa. At sa Golpong Persiko, ang ibig sabihin ng ekonomiya ay langis, mga barko, mga terminal at mga rutang pangkalakalan. Dito isinilang ang tinatawag na digmaan ng mga tanker. Inaatake ng Iraq ang mga terminal ng Iran. Gumaganti ang Iran sa pamamagitan ng pagtama sa mga barkong may kaugnayan sa Baghdad at mga kaalyado nito. Naging sentro ng alitan ang Kuwait dahil tinutulungan nito ang Iraq na mailabas ang langis. Kaya naman sinimula na ring atakihin ng Tehran ang mga barkong Kuwaiti. Dumating ang presyon sa pamamagitan ng misil, mabilis na bangka, minang pandagat at maliliit na armadong grupo. Hanggang 1,986. Mahigit 200 neutral na tanker ng langis ang inatake na sa Golpo at malaking bahagi ng mga ataking ito ay nakatuon sa mga barkong konektado sa Kuwait. Noon, nais ng Iran ipakita na kaya nitong sakta ng ekonomiya ng mga kalaban kahit di manalo sa tradisyonal na digmaan. Isa itong taktika ng pagpapahina. Umaatake dito, nagbabanta doon, naglalagay ng mga mina sa mga sensitibong ruta at ginagawang balisa ang pandaigdigang merkado. Simple lang ang layunin. Kung may presyon sa Iran, damay din ang langis. Alam ng Kuwait na di nito kayang harapin ng banta mag-isa. Una, umingi sila ng tulong sa Unyong Sobyet, tapos lumapit sa Washington. Para sa Estados Unidos, hindi tanggap ang ideya na pumapasok ng may puwersa ang mga barkong Sobyet sa Golpo ng Persia. Sobrang sensitibo, mayaman at estratehiko ang rehiyon. Doon gumawa ng direktang hakbang ang gobyerno ni Ronald Reagan. Ang mga oil tanker ng Kuwait ay nirehistro sa ilalim ng bandilang Amerikano. Sa praktika, ang pag-atake sa mga barkong yon ay hindi lang laban sa Kuwait. Magiging isang provokasyon ito laban sa Estados Unidos. Dito isinilang ang Operasyon Ernest Twill, isa sa pinakamalalaking operasyon ng eskortang pandagat mula noong ikalawang digmaang pandigdig. Ipinadala ang mga barkong pandigma, mga eroplanong pangmanman, helikopter, espesyal na kuponan at sasakyang pantulong para protektahan ang mga oil tanker sa Golpo ng Persia. Pumasok ang Washington sa laro para iparating sa Iran na hindi nila pababayaan ang ruta ng langis. Nandun ang hukbong dagat ng Amerika para mag-escort, magprotekta at kung kailangan, tumugon. Hindi naman umatras ang Iran. Sa kabaliktaran, patuloy na sinusubok ng Tehran ang mga limitasyon. Noong Hulyo, 1,900 at 87 ang super petrolier na si Bridgeton na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Amerika ay tumama sa isang mina sa Golpo. Ang barko ay parang lumulutang na lungsod na puno ng langis. Nagkaroon ng butas dahil sa pagsabog pero hindi ito lumubog. Iba ang kahihiyan. Sinundan ng mga barkong pandigma ng Amerika ang barko gamit ang napinsalang higante bilang panangga sa mga bagong mina. Isa itong matinding larawan. Isang nasugatang barkong tangke sa unahan, mga barkong militar sa likuran, at ang Iran na nagpapakitang kaya nitong magdulot ng sakit kahit hindi lumalaban ng harapan. Ang minang iyon ang unang malaking babala. Tumaya ang rehimen ng Iran sa digmaan ng nerbiyos. Hindi nila kailangang palubugin ang buong flotang pandagat, sapat na ang magdulot ng takot. Napapaisip ang bawat kapitan kung ligtas ang ruta o may nakatagong mina sa dagat. Iyan ang lakas ng teror sa dagat. Hindi nakikita, tahimik at mahal. Nagkamali ang Tehran. Inisip nilang kaya nilang magpatuloy sa pag-atake ng hindi lumalampas sa pulang linya.
Noong Oktubre 1987 at 87 nagpakawala ang Iran ng mga misil laban sa mga barko sa reyon. Isa sa mga yon ay tumama sa Sea Isle City. Isang tanker ng langis na noon ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Amerika at 18 ang nasugatan. Malubhang nasugatan ang Amerikanong kapitan. Para sa Washington, naubos na ang pasensya. Dumating ang sagot sa pamamagitan ng Operasyon Nimble Archer. Ipinadala ang mga Amerikanong destroyer laban sa mga plataporma ng Iran sa oil field ng Rostan. Sabi ng Amerika, ginagamit ang mga platapormang ito ng Islamic Revolutionary Guard bilang base militar para magplano ng pag-atake laban sa Estados Unidos. Nagbabala ang mga Amerikano sa mga Iranian na lumikas, saka sila nagpaputok. Sa loob ng halos 70 minuto, binomba ng mga kanyon ng Amerika ang mga estruktura. Pumasok ang mga espesyal na grupo sa plataporma para mangolekta ng impormasyon. Malinaw ang mensahe. Kapag ginamit ng Iran ang infrastruktura sa dagat sa pag-atake ng mga barko, hindi naligtas ang mga iyon. Ilang buwan ding binawasan ng Tehran ang mga pag-atakeng gamit ang misil laban sa mga barkong may bandila ng Amerika, pero hindi nila tinigilan ang paggamit ng mga mina. Doon naganap ang insidenteng nagbago sa takbo ng digmaan sa dagat. Noong gabi ng ika-13 at 14 ng Abril, 1988 isang barkong Irani ang lumabas para maglagay ng mga mina sa daraanan ng isang Amerikanong prigata. Ang lugar ay ang Golpo ng Persya, isang sensitibong ruta na ginagamit ng mga barkong militar at komersyal. Ang prigata ay ang USS Samuel B. Roberts. Ang barko ay bahagi ng presensya ng Amerika sa rehiyon at nasa isang misyon nang makita ng tripulasyon ang mga kahina-hinalang bagay sa tubig. Sinubukan ng kapitan na kumilos agad. Ang utos ay huminto, umatras at iwasan ang kinalalagyan ng mga mina. Pero may isang minang di nakita na sumabog sa ilalim ng barko. Napakalakas ng pagsabog. Ang Samuel B. Roberts ay naiangat ng pagsabog, napunit ang katawan ng barko, nagkaroon ng matinding pinsala sa estruktura at muntik ng lumubog. 10 marinero ang nasugatan. Walang Amerikanong namatay, ngunit masyadong malala ang pag-atake para matawag na aksidente. Alam na hukbong dagat ng Estados Unidos na maaari nitong maipalubog ang barko sa kailaliman ng Golpo. Disiplinado rin ang tugon ng mga tripulante. Nilabanan ng mga marinero ang sunog, pinatatag ang barko, kinontrol ang tubig at nailigtas ito. Ilang oras silang nagsikap para mapanatiling buhay ang frigata. Matinding nasugatan ng barkong Samuel B. Roberts pero hindi ito natalo. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Tinamaan ito ng Iran pero hindi nila napalubog. Ang atake na sana'y may pagmamalaki ng Tehran bilang tagumpay ay nauwi sa simula ng mas malaking ganti. Natagpuan ng mga diver ang mga bahagi ng mina. Ang mga serial number ay naiugnay sa mga minang Iranian na nasamsam noon sa isang barkong tinatawag na Iran Aji. Para sa Washington, malinaw ang konklusyon. Ang Iran ang nasa likod ng atake. Umabot ang ulat sa gobyerno ni Reagan. Tinawag na proporsyonal ang naging tugon. Pero sa dagat, tila higit pa ito sa isang simbolikong kilos. 4 na araw matapos nito, noong Abril 18, 1988 inilunsad ng Estados Unidos ang Operasyon Prey Mantis. Lumabas ang hukbong dagat ng Amerika para atakihin ang mga target ng Iran sa Golpo. Ang misyon ay binubuo ng mga Surface Action Group, mga barkong sumusuporta at air cover mula sa aircraft carrier na USS Enterprise. Ang layunin ay parusahan ang agresyon. Bawasan ang kakayahan ng Iran na magbanta sa paglalayag at ipakita na may agarang kapalit ang pag-atake sa barkong pandigma ng Amerika. Itinala ng Komando ng Kasaysayan at Pamanang Pandagat ng Estados Unidos na inilunsad ang operasyon bilang ganti sa pag-atake sa USS Samuel B. Roberts. Ang mga unang target ay mga plataporma ng Iran na ayon sa Washington nagsisilbing mga base ng Islamic Revolutionary Guard. Nagbigay ng babala ang mga Amerikano para sa paglikas. Pagkatapos, nagpaputok sila. Ang mga plataporma ng Sasan at Siri ay tinamaan. Simple lang ang lohika. Ginagamit ng Iran ang mga lugar sa dagat para magbantay, magkoordina at sumuporta sa pag-atake, kaya aalisin ang mga ito. Hindi nagtapos sa mga plataporma ang operasyon. Nang gumanti ang mga barkong Iranian, hinarap sila. Lumapit at umatake ang isang mabilis na bangka ng Iran kaya gumamit ng misil ang mga Amerikano. Sinubukan ding lumapit ang mga eroplano ng Iran, ngunit napigilan din sila.
Pumasok sa labanan ng frigate ng Iran na Sahran. Nagpaputok ito laban sa mga eroplanong Amerikano at kalaunan ay tinamaan ng mga misil at bomba. Ang Sabalan, isa pang frigate ng Iran, ay inatake rin at napatigil sa laban. Sinubukan ng Iran magpakita ng lakas, ngunit mabilis, organisado at mabigat na tugon ang natanggap nito. Sa ilang oras, nagbago agad ang sitwasyon. Nagsimula sa isang mina laban sa barkong Amerikano, nagtapos ito sa winasak na plataporma, nilubog o nasirang barkong Iranian at tumanggap ang hukbong dagat ng Iran ng isa sa pinakamabibigat na dagok sa makabagong kasaysayan nito. Ang mga material na umiikot tungkol sa insidente ay nagbubuod ng epekto nito sa isang tuwirang paraan. Sa loob ng 8 oras, pinawalang bisa ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang malaking bahagi ng kakayahan ng Iran sa pakikidigmang pandagat. Kaya nananatiling sensitibo ang insidenteng ito. Kumilos ang Iran ng palihim gamit ang mga mina at hindi direktang pag-atake. Tumugon ng Estados Unidos ng hayagan sa parehong lugar kung saan naganap ang provokasyon. Gusto ng Tehran na kontrolin ang takot sa Golpo. Pinatunayan ng Washington na kaya rin itong itakda ang kapalit ng takot na yon. Matapos ang operasyong Praying Mantis, bumaba ng malaki ang pag-atake ng Iran sa neutral na barko sa Golpo. 3 buwan pagkatapos, nung ika-18 ng Hulyo, 1,988 tinanggap ng Iran ang resolusyon ng tigil putukan mula sa United Nations na nagtapos sa digmaan laban sa Iraq. Ang rehimen na matagal nang tumatanging umatras ay napilitang tanggapin ang mapait na solusyon dahil sa presyon sa dagat at iba pang dahilan. Naintindihan ng Iran na kung patuloy nilang ipoprovoke ang US Navy, maaari magsimula ng panibagong labanan na hindi kayang panindigan ng Tehran. Mabigat ang aral na ito. Nasugatan ng Iran ang barkong Amerikano pero di nila nakontrol ang reaksyon. Ito ang bahagi na laging bumabalik para takutin ang rehimen tuwing napupunta sa sentro ng krisis ang kipot ng Hormuz. Marunong magbanta ang Tehran. Marunong silang gumamit ng mga bangka, mina, drone, misil at propaganda. Marunong silang magpalabas ng mga larawan para subukang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pero ipinapakita ng kasaysayan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng panggigipit sa mga komersyal na barko at direktang pagharap sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Ang kipot ng Hormuz ang sentro ng alitang ito na nag-uugnay sa Persian Gulf at Arabian Sea at dinaraanan ng malaking bahagi ng kalakalan ng langis sa mundo. Kapag nagbanta ang Iran sa rutang ito, hindi lang Washington ang target nito. Apektado ang mga mamimili sa Asya, napipilit ang mga kaalyado, nangangamba ang mga kumpanya ng siguro, tumataas ang bayad sa pagpapadala at naapektuhan ang bulsa ng milyon-milyong tao. Dahil dito, matindi ang banta ng Iran at ginagawa nitong pandaigdigan ang panrehiyong alitan. Ginagamit ng rehimen ang barahang ito dahil alam nilang nagbibigay ng bigat sa sinasabi nito ang Hormuz. Kapag nararamdaman ng Tehran na napapaligiran sila, inuulit nilang kaya nilang isara ang kipot. Kapag pinapatawan sila ng sanksyon, sinasabi nilang hahadlangan nila ang pag-export. Kapag nakikita nilang dehado sila, sinusubukan nilang ipakita na kaya nilang magdulot ng pinsala sa lahat. Isa itong patakaran ng estratehikong pang-ingikil. Kapag dumaranas ng pagdurusa ang Iran, damay ang buong mundo. Ipinakita ng Operasyon Primentes ang panganib ng ganitong pustahan. Maari magdulot ng kaguluhan ang Iran pero hindi nila ito makokontrol. Pwedeng tamaan ng mina ang barko o tamaan ng misil ang petrolyero. Maaring magdulot ng gulo ang isang maliit na bangka. Pero kapag nagsimula na ang tugon ng Amerika, hindi na Tehran ang nagdedesisyon mag-isa sa takbo ng krisis. Matindi ang ganti ng hukbong dagat ng Estados Unidos dahil hindi ito nanatili sa bantalang. Tinamaan nito ang mga plataporma, barko, mga suportang sistema at moral ng mga Iranian. Isa itong kalkuladong pero mabigat na tugon. Hindi kinailangan ng Washington na salakayin ang Iran. Hindi rin nila kinailangan magdeklara ng ganap na digmaan. Sapat na ipakita na sa dagat ang provokasyon ay magkakaroon ng direktang konsekwensya. At ito ay isang mensahe na tumutugma sa kasalukuyang panahon. Tuwing muling sinusubok ng Iran ang mga limitasyon sa Hormuz, ang alaala ng 1,988 ay lumilitaw bilang babala. Pwedeng ulitin ng rehimen ang laro ng mga mina, mabilis na bangka at pananakot. Alam nila na hindi pabor sa kanila ang kasaysayan kapag tumugon ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Simple ang mensaheng naiiwan.
Tinaman ang USS Samuel B. Roberts. Halos lumubog ito pero nakaligtas. Napalatiling palutangin ng tripulasyon ang barko. Tumugon ang hukbong dagat ng Amerika. Nawala ng plataporma at sasakyang dagat ang Iran at napahiya ang kanilang kakayahang pandagat sa loob ng ilang oras. Nagsimula ito bilang lihim na agresyon, ngunit nagtapos bilang pampublikong pagpapakita ng lakas ng Amerika at pinabulaanan din ang propaganda ng Iran. Mahilig ibenta ng Teheran ang ideya ng ganap na paglaban, pero nang dumating ang direktang pressure ng militar sa Golpo, umatras ang rehimen. Pagkatapos ng ilang taong digmaan, tinanggap nila ang tigil putukan. Nang subukan nilang takutin ng oil tanker, tinamaan ang kanilang armada. Matapos gamiting pampulitika ang mga mina, napagtanto nilang kayang ibalik ng dagat ang sagot sa kanila. Sa huli, pareho pa rin ang sitwasyon dahil kaunti lang ang nagbago sa luhika ng Iran. Patuloy ang rehimen sa paggamit ng rutang pandagat bilang presyon at umaasa pa rin sila sa pananakot. Patuloy pa rin silang naghahangad na magdulot ng takot nang hindi lubusang inaako ang kapalit nito. Ngunit nag-iwan ng kasaysayan ng bakas na mahirap burahin. Nantamaan ng Iran ang barkong pandigma ng Amerika. Mabilis, matindi at masakit ang naging tugon. Kapag muli nagkaroon ng krisis sa Hormuz, paalala ito na bagamat kayang pasimulan ng Tehran ang gulo sa Golpo, hindi sila nag-iisa sa pagdedesisyon kung paano ito matatapos. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.